Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 6, 2024, no? And for today, we will continue our theme of teaching us to number our days. And specifically, we are going to talk about one of Apostol Pablo's last words or mga huling habilin niya na isinulat niya na nakasaad sa Bible, no? Na makikita natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7. It states that, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith." Sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. So ulitin ko po, no, yung binasa po natin ngayon, yun po yung words ni Apostol Pablo when he was nearing the end of his life. So dito po sa verse na ito, makikita natin na passionate talaga si Apostol Pablo sa kanyang tungkulin sa ating Panginoon. And throughout his entire life, till the very end of his existence sa mundong ito, he dedicates it to God. Kumbaga sinabi niya nga dito, "For I am already being poured out like a drink offering." Itinuturing niya yung sarili niya bilang offering sa Panginoon. Yung buhay niya, inilaan niya sa ating Panginoong makapangyarihan. He had fought the good fight, he had finished the race, and he had kept the faith. So marami po tayong pwedeng mapulot na lesson sa sinulat ni Apostol Pablo na to, no? Unang-una, he fought the good fight. Lumaban siya. Even when there are tough times in his life na tinetest yung resilience niya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, lumaban pa rin siya. Even when he was put in a disadvantage, he never wavered down. In fact, napakadami niya pong ginawa. Sabi nga po rito, ito po yung mga responses ni Apostol Pablo sa mga taong nagda-judge sa kanya na hindi daw siya tunay na naglingkod. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses. At madalas na namingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasan hugupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga lalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Napakahaba po, no? And the list goes on. Hindi niya nabanggit lahat. Hindi nabanggit lahat ni Apostol Pablo yung mga pinagdaanan niya, yung mga mga dinanas niya sa kanyang journey sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero despite that, he did not waver, he did not give up. He still continued to serve our Lord faithfully. Sobrang hirap mahanap nun ngayong araw, no? Tayo kasi, we have a tendency to give up, lalong-lalo na when we feel na naagrabyado na tayo. That small inconvenience just pushes us so much to stop doing what we need to do. Pero si Apostol Pablo, he did not do that. He fought the good fight. He finished the race. Sa lahat ng pinagdaanan niya, sa katapusan ng buhay niya, inilaan niya pa rin yun para sa ating Panginoon. Kumbaga, sa buong marathon, tuloy-tuloy siyang tumatakbo. And kahit na kadalasan kasi 'di ba yung mga tumatakbo sa marathon, mabagal na yung pagtakbo nila kapag malapit nang matapos. No, he finished the race.
in a fascinating way, in such an inspiring way, na pinilit niyang lumaban, pinilit niyang matapos, pinilit niyang makamit sa buong buhay niya na he serves God truly, faithfully, no? And he kept his faith all the way. Kasi, let's imagine, no? Na tayo yung nasa posisyon ni Apostol Pablo. Nasa barko tayo upang ipasunod or isagawa yung missionaries ng pagpapalaganap ng kapaniwalaan sa ating Panginoon. And bigla-biglang masisira yung barko natin. And we have to endure that. At kinakailangan lang nating lumangoy ng maraming distansya upang matuloy pa rin yung missionary natin. Siguro, habang ginagawa natin yun, napapaisip tayo na, anong nangyayari? Bakit ganto? Bakit ganto? Pwede na ba akong sumuko? Kasi sobrang hirap talaga nun. Isipin mo, ilang araw kang nakalutang-lutang sa dagat. That's something that's so hard to do. Kumbaga, it really takes a toll on your mental and physical, no? Pero siya, he kept the faith. After that, gumawa pa rin siya ng napakadaming actions na nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. So, tunay nga talagang may karapatan siyang sabihin na he had fought the good fight, he finished the race, and he kept his faith. And we should do the same as Christians, no? For us to truly prove that we believe in Him, we should also keep the faith whenever times are tough. Lalong-lalo na when times are tough, no? Hindi naman kapag masarap lang yung buhay tsaka magto-turn to God. No. Kahit hindi masarap ang buhay, kahit maraming pasakit, you still should be close to Him. You still should act in accordance to His will and His plans, no? Now, we can do that by starting our journey with the end in mind. So, ano ibig sabihin nun? Kapag tayo kumikilos, isipin natin kung ano yung magiging resulta nun. Kung ano yung gusto nating kalagyan when we are nearing our lives, just like Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, when he was nearing his life, he still dedicated more and more. He dedicated his whole life, yung kabuuan ng buhay niya, para sa ating Panginoon. So we should think as well, no, kung ano yung gusto nating gawin at the end of it all. Pangalawa, let us seek to be a servant of King Jesus. Sa lahat po ng gagawin natin, lahat ng tatahakin nating landas sa buhay, no matter kung ano mang profession yan, kung ano mang field of expertise, kinakailangan pong isaalang-alang natin na we are servant of King Jesus. Paglingkuran po natin siya in everything that we do. Let us all give glory to His name, no? And lastly, save one productive day at a time. Let's say, for example, when you're feeling down, when you feel like not doing anything at all, save that productive day immediately. Gawin mong makabuluhan yung araw na yon. And gawin mo na yung actions mo sa araw na yon is yung Christ-like responses na nagbibigay sa atin ng fulfillment, na nagbibigay ng glory sa ating Panginoon, no? So, yun lang po. Para naman po sa discussion ng how does Paul's letter of departure challenge us to serve King Jesus. It challenges us in a way na pinapakita niya kung ano yung ginawa niya para sa ating Panginoon. He is the living testament, the witness, the account na tunay nga talagang kinakailangan natin ng ganong level of dedication. The letter of departure of Apostol Pablo challenges us to do the same, to be even more resilient than him. Despite everything that he's been through, he still is faithful to Christ. So dapat tayo rin, we should do the same. He challenges us, he encourages us to do the same. So, yun lang po, no? Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 6, 2024. Maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo and let us all give glory to God.